105.9 True FM, dito tayo sa totoo. Kapatid, welcome na! It's Thursday! Welcome na nga po sa Thursday edition ng ating Heart to Heart. Ito po ang H2H na inyong pinakatinututukan tuwing pananghalian. Thank you so very much mga kapatid. Opo. At syempre, konting paalaala lamang po ha, baka may mga naliligaw-ligaw pa ho sa atin. Nako. Halika na, hilahin nyo na nga po sina kumare, sina kumpare, sina tol, halika na. Dito tayo sa 105.9. Yon! At syempre, hello din po sa lahat ng mga nanonood sa atin ha, sa Signal TV. Ayan, sa True TV Channel 19. Welcome mga kapatid sa mga bago at sa mga dayo at sa mga datihan na. Salamat po ang sweet nyo. Thank you. Ayan, kaya naman, naku, napakarami nyo po mga abangan ngayon ha. Nakasagot na ba kayo sa Love Question of the Day natin? Kung hindi pa kayo nakasagot sa ating Love Question of the Day, nakapost po yan. Hindi ko sasabihin muna just for today ang ating Love Question of the Day. Sundan nyo na nga po kami sa ating... Ganun ang style, di ba? Sa ating social media, pwede nyo makita ang ating tanong sa Facebook page natin. Hanapin lamang po ha, ang True Network PH. Okay, ulitin ko, i-type nyo lamang sa search box ang True Network PH sa Facebook, sa YouTube, sa podcasts natin, sa TikTok, sa Instagram, sa Threads, sa X na dating Twitter. Ang dami! Ay! Alang kawala. At alam ko ha na marami nga po sa inyo mga kapatid ang nakapwesto na. Malamang yung iba ay karamihan nagkapapananghalian na. Kahit na nagsosolo po kayo dyan, wala makausap, pakinggan nyo lamang po ang ating HEART segment. Abay, panalo pa rin. Pwede po kayong mag-send ang inyong mga reaksyon, ng inyong mga komento sa ating FB page nga. At syempre, pwede rin po kayong tumawag para magkausap talaga tayong literal, as in 8689-3289. Yan po ang ating mga hotline sa 8689-3289 o ang 8689-3290. Ganun lamang po. Kung walang gustong kumausap naman sa inyo, kahit may kasama kayo sa kinakainan ninyo, kami na lang kausapin ninyo. At pakinggan nga po natin ang idudulog na naman na problema nitong dalawa makakausap natin na mula sa Bulacan. At syempre, alam nyo naman po, para sa mga bagong mga tagapakinig lamang dito sa segment na ito ng HEART, binibigyan nga po natin ang bawat letra ng heart ng panibagong pakahulugan. At sa pagtatapos ng ating usapan, pinapipili ang ating mga nakausap. Ano ba? Mag-aayos ba kayo o hindi? Magpapaalaman na or iisipin pa or magpapakipot muna? Kasi, Kuya Puy, ayoko pa ang ibig sabihin nga po ng letter H ay half and half muna. Hindi ko pa po matatanggap ang kanyang apology. Sige, dyan muna siya. Dito muna ako. Hihinga-hinga muna. Sisinghap-singhap ng konti. Ang letter E naman ay i-evaluate ko muna, Kuya Poy. O kaya naman ay letter A na approve. Sige, kami na nga ulit. Ika nga rito. Ayan, o kaya ang letter R na, sige, doon ka. Nakikita pa kita, lumayo ka na. Ayaw na kita makita. As in, reject. At syempre, ang letter T ay yung try again. Ika nga rito. Kulit-kulit mo kasi. Yan, ganun. Kaya naman, sa oras nga nating 18 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali, umpisa na nga po natin. Kasi ganito ang problema. Naku, sana hindi nyo problema ito mga kapatid. Wala na raw kasing iba talagang inaatupag. Kundi ang pagse-cellphone. Itong kanyang partner. Yan ang nagpapasakit talaga sa ulo ngayon ni Sandra sa live-in partner niya na si Dariel. Papaano ba naman daw kasi kapatid ha? Kahit kasi saan daw makita sa loob ng bahay, itong si Dariel ay bit-bit palagi yung kanyang cellphone.
Nag-ugat yan matapos ang matindi raw nilang pag-aaway ng dahil sa pagiging addict na sa kanyang cellphone nitong si Dariel. Ang katwiran naman ni Dariel, wala naman daw siyang ibang babae. Nanonood lang naman daw siya ng mga online videos at naglalaro lang din naman daw siya ng mobile games. Yun ang sabi. Ayan, pero sa ngayon, kausapin na nga muna natin. Mula nga po sa Bulacan, 27 years old, si Sandra. Sandra, magandang tanghali sa'yo. Hello po, magandang tanghali. Ay nako Sandra, ano na ba ang mga pangyayari? Nag-improve na ba itong si Dariel simula nung kayo ay nag-away dahil sa cellphone mo yan? Na sinabi mo kay Dariel. Actually, mas lumala po ngayon kasi mas lumayo po yung loob niya at mas nagsa-cellphone na po siya. Madalas niya. Nako. Okay. Oo. Sandra, kwentuhan mo nga kami, ano ang setup ninyo? Kailan kayo nag-umpisa na magsama nitong si Dariel? Mga 6 months ago po, nagsimula kaming magsama and then... Bago ba kayo nagsama, mahilig na talaga siya mag-cellphone? Kilala mo na siya na ganyan, lagi nakatutok? Hindi po masyado. Cellphone ko, pero hindi ganito kalala na sobrang lang na lang po padikit na yung cellphone sa kamay niya. Ayan. Ano bang trabaho nitong si Dariel? Meron ba siyang pinagkakaabalahan? Baka naman kaya rin cellphone, gamit ang cellphone sa pagtatrabaho? Hindi naman po kasi may office po siya. And kahit pag mas-late naman po, hindi ko po alam kung ginagamit niya pa rin yung ano niya sa trabaho niya. Pero pagka-out niya po sa work, uwi niya, yun na po lagi yung hawak niya, yun na lang lagi yung kasama niya, yun na lang lagi tinitignan niya. Hindi na po usap dahil doon. Sige, so hindi naman dumarating sa punto na kailangan para makausap mo siya ay tatawag ka sa cellphone niya. May ganitong instances na kailangan minsan pagkakain natin tinatawag na kailangan i-chat mo na lang siya. Chat na lang para mapansin yung message mo. Opo, hindi talaga sa mapansin Talaga? Sandali, ikumpara nga natin, sabi mo nga 6 months ago, nung nagsama kayo, ano yung malaking pagkakaiba? I-describe mo nga papaano kanya tratuhin syempre nag-live-in na kayo, magkasama na kayo sa bahay. Kumusta ang pag-uusap ninyo doon sa first month ninyo together as live-in partners at ngayon, itong pinakahuling mga linggo na magkasama kayo? Nung una po, okay naman siya. As in, parang okay naman po. Nagkakatinginan pa kayo ng mata sa mata, nagkakakwentuhan ng matagal-tagal. Opo, tapos netong mga nakaraan, nagkaroon ko na away dahil sa masyado na siyang pinansin ko na yung masyado niyang paggamit ng cellphone. Ayun na po, mas lumala na yung hindi namin pag-uusap. Naku po. Ibig sabihin sa loob ng isang araw, gano'n lang katagal? Ilang minuto lang ang pag-uusap ninyo na mag-live-in partners? Minsan po pagtatawagin ko lang kumain. At pagkatapos nun, wala na? Opo, minsan din pag kumakain na, naka-cellphone pa siya nanonood, gano'n. Hindi kayo nagkikwentuhan kapag kumakain? Wala na po. Kahit tutukan mo man lang at baka matinik ka na doon sa pork chop. Baka kumain ng isda yung baboy. Di ba? Baka ganoon Hindi man lang talaga. Pero sige, Sandra, diyan ka muna ha. Gusto ko naman kausapin itong si Dariel, 28 years old naman po. Dariel, narinig mo ang pag-uusap namin ng live-in partner mo na si Sandra. Magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po. Yes po, narinig ko po. Ayan. Ano bang depensa mo sa lahat ng yun? Kahit daw kumakain kayo, hindi na kayo nag-uusap. As compared to the first month na nag-move in kayo, no? Ay nag-iba na. Sobrang nag-iba. Kita mo nga binibreak ko yung ice dun sa pag-uusap namin ni Sandra pero hindi siya natatawa. So this must really be very serious yung ginagawa mo sa kanya. Sige, Dariel, i-explain mo nga. Siguro sa umpisa, ito na lang, magsasorry na lang rin talaga ako kasi aminado naman ako
na hindi ko siya talaga pinapansin. Kasi may mga time din talaga simula nung 6 months ago. Medyo naririndi rin ako sa bibig niya. I mean, sa mga sinasabi niya sa akin. So, pagkagaling ko sa trabaho, stress reliever ko na lang yung pagsi-cellphone ko. Pika nga parang pagdating sa CR, dudumi ako. Yan, lagi ang partner, yung cellphone ko. Tapos may kasama pa akong sigarilyo. Nanonood lang naman ako, mag-scroll lang ako sa Facebook. Then may time talaga na naglalaro ako ng ML. Kasama ko rin yung mga kaibigan ko naglalaro. Parang stress reliever ko talaga yung pag-cellphone. Aminado naman po ako dun. So, ibig sabihin ba nito ay kung stress reliever mo yung cellphone, inaamin mo rin na stressor mo at nagdudulot na lamang sa'yo ng stress itong si Sandra? At kaya mo ginagawa na lang yan para maiwasan na lang na magkaroon kayo ng confrontation dahil nai-stress ka na sa kanya. Yun ba yun? Hindi naman po ako na-stress sa kanya. Kumbaga parang for example, pinagsasabihin niya ako, nabubungangaan niya ako. Instead na may pagtalo pa ako, magsa-cellphone na lang ako. Pwede ba namin malaman? malaman? Dumating sa point. Sorry, Dariel. Pwede ba namin malaman ano ba yung cause ng pagbubunganga kamo nitong si Sandra naman sa'yo at naririndi ka nga dahil dun? Ayun na nga po, kumbaga parang mali ko rin naman sa mga gawaing bahay. Medyo aminado po ako talaga na may katamaran din naman po ako. Pero hanggat maaari naman po, binabago ko rin naman po yun. Pagkakamali ko rin. Okay. Sandra, yan no, nag-explain si Dariel. Medyo maano ka rin daw, nakakarindi ka raw na makipag-usap naman sa kanya. Baka mala-armalite ba, Dariel, itong si Sandra? Opo, para pong ganun. Sandra, totoo ba yun? Siguro po may mga ganong pagkakataon. Pero nakakapikon po kasi kahit konting na lang hindi na pa Oo. Ano ba yung mga usual na mga gawaing bahay kamo na syempre, kailangan share tayo dito, niyakap natin yung responsibilidad na mag-live-in partner tayo at yung mga alikabok na yan ay hindi naman naalis ng kusa. Anong arrangement nyo doon? Sa akin naman po kasi pagkagaling kong trabaho, syempre may konting, gusto ko rin naman po magpahinga. So every day off na lang, yun talaga tumutulong din naman po ako sa, for example, maglalaba kami every Sunday. Nag-aasikaso rin naman po talaga ako, pero limited din naman kasi dahil sa trabaho ko. Gusto ko rin talaga ng special time para sa kinaka-addikan ko nga na cellphone. Okay. Talagang inaano mo na, no? Nire-recognize mo na kina-aadi ka na cellphone. Si Sandra naman, ano ba yung mga gawaing bahay na ina-expect mo na sabi mo nga napakasimple na lang, di pa magawa? Ano, baka pati pagtutupi ng kumot, ng pinaghigaan naman. Sandra, yung ba yun? Opo, minsan mga ganong bagay. Maliliit na sahig, mga ganon po. Yung ano? Yung mga pinagbihisan po minsan, mga ganun nakakalat lang. Ayun po, hirap na po kasi makita Kaya, ayun, minsan po ng pagsasabihan. Oo, ayan. At syempre, wala naman ding inaasahan sa loob ng inyong tinitirhan na bahay ngayon. Kahit gaano nga yung kalaki, kahit gaano kaliit, kahit pa isang dipang langit lang, yung sabihin natin, may responsibilidad, of course, doon sa mga bagay na simple lang. Ikaw ba, anong ginagawa mo rin sa buhay, Sandra? May trabaho ba? Yes po. Office work din po yung sa akin. So talagang meron kayong shared responsibility sa loob ng bahay. O Dariel, sabi ni Sandra, kahit pala yung mga simpleng bagay, iniiwan mo pa sa kanya. Kaya rin pala siya nagbubunganga. Yan, di ba? Yan yung mga learnings ninyo, dapat na hindi naman na iniiwasan, na hindi nyo dapat iwasan. At hindi mo dapat i-divert doon sa, kaysa bungangaan mo ko magse-cellphone ako. Naiinis na pala itong live-in partner mo na si Sandra dahil sabi niya nga, paminsan-minsan, pati pinaghigaan mo, siya pa ang magtutupi. Ang pinaghigaan natin, mga kapatid, yan ang unang responsibilidad natin sa araw, pagbangon natin. Tama? Do you agree, Dariel?
Yes po. Kasi paggising mo pa lang, eto na, ang dami kong aayusin na sa trabaho, ang dami kong aayusin sa eskwela, pero ito na uunahin ko. Ha? Aayusin ko na yung pinaghigaan ko. Ganun man kasimple yun, pero meron ka ng achievement for the day. May naayos ka na. Kaya kayo, ano ba ang palalakihin nyo pa ba to? Ikaw ba, Dariel, ay hindi mo mabibitiwan talaga? Kasi ang accusation sa'yo ni Sandra ay addict ka na raw dyan sa sa cellphone mo. Pero sa nakikita ko naman, ginagawa mo lang yung escape. Ha? Ginagawa mo lang excuse na, ay, naku, para hindi na kita kausapin, para hindi which is hindi rin naman maganda. Ano ba ang plano ninyo? Tutuloy pa ba o babalik na kayo sa sarili ninyong mga bahay? Go ahead, Sandra and Dariel. I think this is the best time na mag-usap kayo. Go. Siguro po ako na lang po muna, no? Sandra, please. Kasi, I'm sorry sa mga pinapakita ko sa loob ng bahay. Nakikita ko rin naman talaga na naiinis ka na sa katamaran ko. Sinasabi ko pa nga, para akong ahas dito na kung saan ko lang iniiwan yung mga damit ko. Sorry doon. Para sa akin, syempre naman, magkasama tayo sa bahay. Medyo hindi ako sanay kasi na first time ko lang magkaroon ng ka-live-in partner. Naging ko sa amin. Medyo parang nabibaby ako dati doon. So talagang malaki yung adjustment ko para sa atin. Pagkakamali ko rin, kaya nga simula nung nag-usap tayo dito, inamin ko rin yung pagkakamali ko. Sorry doon, pero alam mo rin naman na siguro minsan baka iniisip mo may mga kachat ako or what, pero aware ka siguro do ako din 100% na wala rin naman. Yun lang. Sorry. Sandra? Tinatanggap ko naman din po yung sorry niya. Pero sana yung sorry na yun, makitaan din kita ng change eh. Hindi lang yung change na gagawin mo lang ito ngayong araw o ngayong week. Sana yung change na yun, constant yung hindi yun dahil sorry ka ngayon. Kaya babawi ka ngayon tapos susunod, mauulit at mauulit na naman. Kasi nakakapagod kasi yung ganun eh. Nakaka-drain. So, ayun. Mm-hmm. Sa akin lang, sana magkaroon din tayo ng settlement. Siguro, babawasan ko yung katamaran konti-unti pagkatrabahuhan ko yan. Pero, syempre, minsan nape-pressure din ako. Nahihirapan ako explain yun, nape-pressure din ako sa mga sinasabi. So, dito ko na lang rin naman sasabihin yun. Pero, magkaroon din sana naman ng adjustment sa ating dalawa. Tumabi kayo, may dumadaan. Wala ba nahagip? Wala nahagip? Sandra, okay ka lang? Sandra, okay ka lang? Ha? Dariel? Ikaw, hindi ba ikaw yung mukhang nahagip nung ano? Hindi ikaw, ha? Malayo, okay. Hindi sige. Po buhay ko po. Ang sakit eh, ako yung tinamaan eh. Ako yung nahagip nung dumaan na tricycle eh. Ano mo to? Ayan, pero sige, i-break lang natin yung ice. Pero hindi ba pumapasok sa inyong desisyon na pwede naman kayo magtuloy as boyfriend and girlfriend, pero uwi na muna kayo sa mga sarili nyong bahay. Hindi pa pala kayo ready. Ha? Hindi nyo ba naisip yun? Kailangan ba talaga na mag-live-in na? Practice ba yan? Siguro po pag-usapan natin ito offline para mas malinaw. Opo. Oo, kasi pwede naman ituloy ang relationship na hindi na kailangan pang mag-live-in kayo dahil mukhang yan pa ang makakasira sa inyo, di ba? And then you make the adjustments and then you decide na kung magli-live-in pa ba kayo o magpapakasal na kapag mas kilala nyo na yung isa't isa. At least, eye-opener na sa inyo from 6 months ago kung gaano naging drastic yung mga changes sa inyong dalawa. Diba? Dati gusto nyo magkasama kayo palagi. Ngayon, halatang-halata na parang ayaw na kitang bunganga mo naman eh. O kaya nakakainis ka, para kang ahas pagka nagpalit ng balat, naghubad ng damit eh, di ba? Nagigets nyo? Yung point. Baka maybe it's time na
Umuwi na muna kayo sa mga bahay ninyo. Hindi naman yata kayo pinagbabawalang umuwi doon. Oo, at ituloy yung relationship ninyo. Aralin kung kailangan nga ba talaga na kayo ay mag-live-in. So sa ngayon, ano ba ang inyong HEART decision? Ano ang heart decision ninyong dalawa na maluwag sa inyong kalooban? Sa akin po, Ano? For me po, age. H, ano? Half and half. Kumbaga, dyan ka muna. Dito na muna ako. Pag-usapan natin kung ano na ang gagawin natin sa relationship natin. And there's nothing wrong with that, ha? Sa mga kapatid po natin na mga nakikinig. Oo, kapag kailangan ho talaga, ay pag-usapan na muna at pag-isipan munang maigi. Hindi yung puro romansa ang pinag-uusapan. Okay, kaya maraming salamat Sandra and Dariel sa inyong pakikipag-usap nga ho sa amin. Ito na nga po ang inyong mga kasagutan para sa ating love question of the day na hindi ko sinabi kanina. Sinadya ko po yun. Dahil sabi ko nga sa inyo, silipin nyo sa ating social media accounts. Galing Maraming salamat po sa marami ring sumagot. Ang ating katanungan, okay lang bang maging close pa rin sa family ng ex-jowa mo? Close ka pa rin sa kanila, tayo na. Ba't ganun ka? Yan si Mary Grace Taniedo, sabi niya para sa akin hindi na. Mahirap kasi pagka magka-issue pa, lalo na sa panahon ngayon, maraming mga marites sa gilid-gilid dyan. Ayan, sabi naman ni Marlene Molina, naku oo naman, para sa akin kasi past is past. So ano nga, pwede ba maging close? Kumbaga wala naman na raw yun. Baka ganun, okay lang na maging close, ha? Ayan, sabi ni Kizel Pactor, why not coconut? Yes, pwede naman for as long as okay din sa family ng ex mo at syempre sa ex mo mismo. Sa palagay ko kasi, kung maayos naman kayo nag-usap ng ex mo tungkol sa paghihiwalay ninyo, syempre, bakit naman idadamay ang family ng ex mo sa hiwalayan ninyo? Nandun pa din ang salitang respeto, lalo't higit sa mga parents ng ex mo. And I agree. Opo, ganyan yan. Ano? Kung, depende nga po sa setup, doon sa dahilan ng paghihiwalay, tama yun. Hindi naman dapat na madamay pa kung maganda naging komunikasyon mo sa mga kapatid, ayan, sa naging kaibigan mo rin, ang mga magulang, di ba? Yung tamang pagpapakita ng respeto, pero dapat hanggang dun na lamang yun. Hindi na yung pagpapakita ng respeto as if nung nandiligaw ka na naman, ayan ka na naman. Yun talaga, problema yun. Ayan, pero yung nagbibigay respeto lang sa pinagsamahan, kahit papaano, goods ako doon. Kaya sana ikaw rin, kapatid. Magkarinigan po ulit tayo at magkakitaan bukas dito sa 105.9 sa programang Heart to Heart. Alas 12 ng tanghali. Nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Poy, ang inyong Guwapopoy. Manatiling nakatutok. Dito tayo sa totoo.